Nangyari ito 5 years na ang nakalipas, mga bandang January 2020 bago magsimula ang pandemic. Lalaki ako, 19 ako noon at nasa second year ako sa college, nag-aaral ng arts. Kasama ang ilang babae sa klase namin, nagpasya kaming pumunta sa isang art exhibition sa Maynila. Isang exhibition na lumalabas lang kada ilang taon at inirekomenda iyon ng isang professor namin. Noong araw na yon, umalis kami ng school ng 5 p.m. at dumaan muna kami sa isang bar bago pumunta sa exhibit. Uminom ako at mabilis na nalasing ng bahagya. Sobrang payat ko noon at wala pa akong kinakain. Pagkatapos, sumakay kami ng jeep at nakarating sa National Museum of Fine Arts. Nilibot namin ang buong exhibit at gumawa ng sketches ng mga paborito naming artworks. Mga 8 p.m., umalis na kami para umuwi. Kanya-kanya na kaming daan. Sumakay ako ng tren papunta sa city ko at pag-upo ko, nakita kong 18% na lang ang battery ng phone ko. May dala akong power bank pero wala akong charger. Naiinis ako kasi phone ko lang ang alarm ko sa umaga, wala pa akong alarm clock noon. Naalala ko na ginamit ko ang phone ko sa klase para sa drawing models at sinaksak ko ito para mag-charge. Kaya nag-message ako sa Messenger class group chat kung may nakakita ng charger ko sa classroom. May mga kaklase akong madalas tumambay sa school ilang oras pa pagkatapos ng classes. May isang nag-reply at nag-send ng picture ng charger ko sa ibabaw ng mesa at sabi niya, "Kinuha ko, ibabalik ko bukas ng umaga." Nagpasalamat ako at naisip ko, okay, so paano ako gigising bukas? Isa lang ang charger ko dahil sira ng iba at ako lang sa bahay ang may ganitong brand kaya hindi ko magamit ang phone charger ng mom or brother ko. Tinanong ko yung katabi ko sa tren kung may charger siya at kung hindi pa siya bababa agad para kahit papaano makapag-charge ako. Sabi niya, wala, pero tignan mo sa next station kung bukas pa yung store. Pagdating namin, sarado na ang store sa platform. Sabi niya, sarado na, pero may charger ako sa bahay. Dito lang ako nakatira sa tabi ng station. Medyo hilo pa ako sa ininom ko kanina at pagod na rin kaya mabagal ang reflexes ko. Sa halip na tumanggi, ang nasagot ko okay? Sa isip ko parang pupunta lang siya sa bahay niya, kukunin ng charger, papagamit sa akin sandali tapos ibabalik ko, tapos uuwi ako. Kahit na ang idea na yun ay wala talagang saysay at delikado. 3 stations pa bago sa akin ang baba niya. Pagdating sa station niya, bumaba kami pareho. Enero noon kaya sobrang dilim na. Sabi niya, sundan mo ako. Bigla akong nakaramdam ng sobrang sama. Parang sigaw ng utak ko na, huwag mo siyang sundan. Bumalik ka sa tren. Nagka-anxiety attack ako at parang nawala sa sarili ko, kaya sinundan ko siya. Alam kong sobrang tanga ng ginagawa ko pero parang hindi ko makontrol ang sarili ko. Lumabas kami ng train station at dumiretso sa bus stop. Sumakay kami. Habang papalapit, lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko, ano bang ginagawa ko dito? Umalis ka na. Hindi tama to pero parang naparalyze ako. Sa tingin ko, may sinasabi sa akin buong biyahe pero tanggol lang ako nang hindi ko naiintindihan. Mas matangkad at mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin at may backpack siyang puro cartoonish na mukha ng baka. Pagbaba namin sa pinakamalapit na stop, naglakad kami mga 100-150 meters papunta sa isang gate. Binuksan niya gamit ang susi. Nakataing lang ako sa labas ng gate. Ayaw pumasok. Sabi niya, anong ginagawa mo? Halika na. Sa isip ko, hindi, pero pumasok ako. Yun pala ang entrance ng apartment complex. May mahabang walkway papunta sa malaking hallway na may daanan papunta sa 3 building. Gabi na kaya madilim kahit may konting poste ng ilaw. Sa pinakadulong building siya nakatira, pinakamalayo sa exit.
Iniisip ko pa rin yung katarantadong na baka ihahagis niya lang ang charger sa bintana para magamit ko, kahit na obviously hindi logical. Pero pumasok ako sa building. Umakyat ako sa second floor. Pagbukas niya ng pinto ng apartment, pumasok ako. Pagpasok, sabi niya, "Umupo ka muna, babalik ako." Binuksan ng TV, binigay sa akin ang charger galing sa drawer at pumasok sa banyo. Umupo ako sa kama, yun lang ang upuan doon, at naisip ko, ayun, yari ka. Napacharge ko ang phone ko, 9% battery na lang ang natitira. Pero hindi nag-charge ng maayos, sirapan ang charger, kailangan pang itilt. Lumingon ako, maliit at magulo ang apartment. Isang kwarto lang, may maliit na hallway at bathroom sa gilid. Ang kitchen nasa sulok lang. Magulo ang kama, maraming damit at kalat. Pagbalik niya, umupo siya sa tabi ko sa kama. Naka-jacket, sapatos at backpack pa rin ako. Nagpapakalmado ako pero sobrang takot ako. Tinanong niya kung gusto kong uminom o kumain. Tumanggi ako at sabi ko, kailangan kong umalis dahil maaga ako bukas. Sabi niya, "Pwede ka ring mag-overnight." Sabi ko, "No, thank you." Nakaupo ako sa parte ng kama na malapit sa nightstand. Siya sa gitna ko ng exit. Nanonood siya ng TV, ako nakatitig lang sa dingding, hindi gumagalaw. Bigla na lang nilagay niya yung kamay niya sa hita ko. Ayoko ng physical contact kahit sa family ko. Sobrang hindi ko na kaya. Tinawagan ko yung nanay ko. Alam niyang nasa galing akong exhibit kaya kinuwento ko lang buong araw ko para magpalipas oras, para hindi niya mahalata at para hindi maging suspicious ang lalaki. Maya-maya sabi ng nanay ko na inaantok na siya kaya magpapaalam na muna. Pagbada niya, bigla ako naisip na, ay shit. Tumingin ako sa lalaki. Nakakamay pa rin siya sa hita ko at hinahawakan niya ang sarili niya nang hindi appropriate nang nakatingin sa akin. Naglock kami ng tingin ng ilang segundo. Bumilis ang tibok ng dibdib ko, hilo ako sa takot, halos maiyak. Tinawagan ko yung tatay ko. Sinagot niya. Hindi niya alam na galing ako ng Manila dahil hiwalay sila ng nanay ko. Kinumusta niya akong buong araw, paulit-ulit sinisingit ang salitang dad para alam nung lalaki na kausap ko ang tatay ko. Sobrang hingal ko sa takot kaya tinanong ako ng tatay ko kung bakit ako hinihingal. Sabi ko, nagmamadali ako para hindi maiwanan ng tren. Sabi ko, okay dad, tatakbo muna ako para maabot ko ang tren. Please stay on the phone, wag mong ibaba. Sabi niya, okay. Tumayo ako bigla. Nahila yung charger at natanggal. Naglakad na ako papunta sa pinto. Sabi ko, gotta go. Pagpihit ko, nakalock pala. Lalo akong kinabahan. Tumayo siya, lumapit, binuksan ng lock at binuksan ng pinto. Sabi niya, pwede kang bumalik anytime at dinilaan niya ang leeg ko. Pagdaan ko, pinalo pa niya ako sa puwet. Pagkalabas ko, tumakbo ako, mabilis. Bumaba ng hagdan, lumabas ng building, tumakbo sa buong hallway hanggang gate. Paglampas ko ng gate, tumakbo pa rin ako hanggang bus stop. Sana walang sumusunod. Sakto dumating ang bus. Sumakay ako. Nasa phone pa rin si tatay ko. Sabi ko, okay, nasa train na ako. Te-text kita pag nasa bahay na ako. Sabi niya, ingat ka. Tapos binaba niya. Pagkatapos nun, doon lang ako nakahinga. Pero iniisip ko, paano kung hindi ko naisip tumawag? Paano kung nag-iba bigla ang takbo ng utak niya? Paano kung hindi niya ako pinalabas? Paano kung may kasama siya? Lahat pwede. Nangyari. Nasa apartment niya, teritoryo niya yon. Pwede niya akong kung ano man. Simula noon, kapag may kutob ako, sinusunod ko agad. Hindi na ako magpapaka-stupid. Hindi na ako makikipag-usap sa stranger sa public transit. Mga 9:30 PM na nang makasakay ako balik sa city ko. Dumating ako ng 10:30 PM. Tulog na lahat. Nag-text ako sa tatay ko na nasa bahay na ako. Sabi niya, okay, good night. Mababa pa rin ang battery ko, mga 20%. Naghiga ako pero hindi nakatulog ng ilang oras.
Kinabukasan, pumasok ako sa school, binalik ng kaklase ko yung charger at itinuloy ko lang ang araw ko. 1 taon bago ko naikwento sa isang malapit na akong kaibigan. Ngayon, natatawa-tawa ako pag naiisip ko kung gaano ako kabobo. Pero sa totoo lang ito yung pinakamatinding pakiramdam ko sa buong buhay ko. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.